Kamusta kayo mga kaibigan? Ito na naman ako. May gusto lang ako ipakita sa inyo bago namin na maputi o mapitas itong aming mga ah, pananim. Pero sa ngayon, baby pa siya. Nakita niyo ba sila? Oh, ang gaganda, no? Mga baby sitaw. Ito pa. At meron pa dito sa kabila. Dami nila, no? Marami pa akong halaman ganyan. Actually, tanim ni Mrs. yan eh. Nilagay niya sa hanging basket. Okay ba? Ang gusto niyang umakyat. Yung nakaraan naming tanim kasi ay lumulundo. Ito umaakyat. Yung typical sitaw sa atin. Kaya paborito rin yun ng mga Italians dito. Yung umaakyat. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Halika kayo dito. Tara. At ito ating pag-uusapan. Alam nyo, matagal na ako nag-hardin pero hindi pa ako nag-attempt gumawa ng sarili kong basket na puno ng herbs. Si Mrs. T ay ginagawa niya yun. Ito ito ay sa akin. Kaya mukhang naibigan ko nung nandun kami sa garden center, nakita ko yung lagi ko naman nakikita yung mga yun, mga example nila na taniman, halo-halo yung mga herbs. Pero last huli naming nandun ako sa garden center, nagustuhan ko siya, naibigan ko siya, kaya ito gumawa ko ng sarili. Hindi ko to tinanim mula pagkabuto, kinuha ko na rin ito sa garden center. Halika, ipapakita ko sa inyo. Let's see. Itong nasa kanan ko ay rosemary. Rosemary. Okay. Ito naman ay sage. Isang form ng sage na tawag, isang uri ng sage ang tawag ay pineapple sage. Maganda daw ang kulay niyan. Magbibigay kulay dito sa planter. Sana nga. At of course, ito yung ating basil. At ito na dried out na, napabayaan ko to so sobrang liit niya, nasa isang sulok naubos yung kanyang dahon. Thyme ito, ayun orange. Hey buddy, hey, dali ha, hey buddy, I'm filming here. Again, chipmunk, madala siya dito. Kaya pag-usapan natin siya uli susunod. Hindi na siya takot sa akin kasi I leave him alone. Nasaan na tayo? Orange low thyme ang tawag dito. Ito, hindi nyo na makita yung leaves, no? Pero hopefully mabalik ulit siya sa dating sigla. At ito naman ay ito yung, let's see, I guess it's just an ordinary thyme ito. Kaya ako to gusto, tsaka ito hopefully bumalik siya sa manambalik yung pagkasigla niya. Ay gusto kong gumawa ng tsaa. Kilala niyo ako na mahilig magkape, pero mataas na to sa antioxidant, kaya I'm very interested, just like the berries. Ito yung aking maliit na planter puno ng herbs. Marami pa akong herbs dito nagkalat sa kabahayan, sa paligid namin, pero siguro naman 5 masyadong okay na yon. We'll see kung magtatagumpay tayo. Maraming mga nagsimula niyan at eventually lumago, napabayaan, natuyo, namatay, mga ganong example. Kaya tutuwa ako. Wish me luck, sana ay magtagumpay ako dito. At hey, ngayon yun lang, that shows you na not every gardener knows everything, di ba? Just because you're a gardener, that doesn't mean na alam mo lahat ng mga uri, halaman, pagpa-propagate, pag-aalaga nila sa kanila. Patuloy ako natututo, kaya ito ang isa sa mga kinagugustuhan ko. Kaya sana ganun din ang gawin niyo.
kung hindi pa kayo naghahardin. Tingnan natin to. Ito pa isang uri ng basil. Ito yung basil ni Mrs. T na hindi to yung, I think hindi to yung ano, kumbaga sa tao let's not compare sa tao. Kumbaga sa hindi siya hardy. Para siyang lanky at madali siyang ma-bruise, yung parang malamya siya. Magandang uri ito, basil din nga pala ito kung hindi ko nababanggit. Magandang uri ito ng panglagay nyo sa katabi ng inyong kamatis. At yung insekto tulad ng lamok at yung mga bad masasamang insekto na naghaharm sa inyong mga halaman ay ayaw nito. Kaya kung magtatanim kayo nito, iiwas dito mga insekto, even lamok. Pero ito, ipapakita ko sa inyo. Ito pala, ito ay mint. Ito ay mint, dapat talaga nasa container siya. Alam niyo kung bakit? Dahil konti lang to, pero ngayon napakalaki na. You could consider this as you can consider this as an invasive species, invasive plant, kasi talagang malago siya, talagang agresibo at matataas siya. Kaya hindi ko siya ilalagay dun sa aking bagong herb planter ko. Pero mabango siya. Bango. Like ko sinasabi na oregano to, o sa atin ay oregano. Sabi ni Mrs. hindi. 3 uri ang alam kong maraming uri ang mint. Merong ano ba yan, may lemon, merong spearmint, at ano pa ba isang mint, choco, believe it, merong chocolate mint. Kaya hindi ko alam kung nasaan parte na dito yon. Bumili kami ng para sa mga bata, ito ang tuwa sila. That was years ago. Pero ito pang papakita ko sa inyo. Ito yung huli, sinisip king sa huli. Alam niyo ba kung ano yung dalawang yun? Hali kayo. Ito ay siguro doon sa mga kababayan ko dyan na lumaki sa Pilipinas, or alam nila ito. Ito ang malunggay. Puno ng malunggay ito na nakuha ko. Salamat sa aking sister-in-law. Alam niyo, nanonood kami ng kaming 5 kami, si Juniorita, si Mrs. T, ako, at yung bayaw ko at sister-in-law. Nanonood kami itong movie, yung third part ng The Quiet Place, yung beginning yata, yung beginning ang sabi nila. Tapos pagkatapos noon, napag-usapan namin, before that pumunta para kami doon sa bagong park dito, isa sa mga park na pinunta namin na National Ontario. I forgot the place, pero we've been there before. Maganda yung lugar. Maybe I'll insert picture here kung kaya ko, kung hindi maybe some other time. Hey buddy, I'm filming here, you know. Diyan ka lang, ha? He's very busy. Bibigyan ko siya mamaya ng mga pagkain. Nasaan ako? Sabi ni sister-in-law, alam mo Lenny, doon sa aking doon sa Facebook, kasi wala akong Facebook, di ba? Mayroong nagbebenta niyan doon sa marketplace. Sabi ko, well, I'm very interested, ate, message, gano'n. So message niya, sa matotal that same day nag-drive kami, at ito yun, may kamahalan, pero I think that's fine kung alaga ko mabuti. $10 ang isa. Sabi ni Miss, sila nang gusto mo, 3 agad. Pero napag-isip ko 2 na muna. Kaya that's my malunggay, ha. Huwag mong kakainin yung malunggay ko, okay? Mag-aaway tayo. Alam mo kung magkano to? $20 yung 2. Nakusap ko yung, siguro makikita niyo yan kung ito kayo sa Kalakhang, Ontario. Just type malunggay, and Randy ang pangalan. I forgot the contact. We just shook hands. I said, sabi ko sa kanya, anong pangalan mo? Sabi niya,
Lenny ang pangalan ko, ikaw? Randy. Okay, Randy, we shook hands and I gave him the $20. After that, I asked him, I asked his name. Tapos, I think binigay niya to sa akin. Hindi na ako nakapamili, binigay niya sa akin to, which is fine. I'll take good care of it, hopefully. Ayan. Kaya, I'm very excited, I'm very happy. And nakikita kong kukuha pa ako nito. Siguro mga 5, depende kung ilan ang kasya sa amin sa aming basement. Pero ito yung year, kaya gusto kong i-dokumento to sa inyo mga kaibigan ko. Ito yung year na nagkaroon ako ng interest ng malunggay at ng aking herbs. At in-encourage ko ang bawat isa sa inyo na kung nanonood kayo nito na subukan ninyo mag-hardin. Nakakatulong talaga ito, hindi lang sa physical na ating katawan, ating kalusugan, kundi ating kalusugan sa isipan. Sana'y consider nyo to. At alam ko puro halaman na aking pinopost dito dahil ito yung aking naibigan, ito yung napapanahon para sa akin, hindi para sa inyong mga sa mga ibang nagba-vlog, kundi para sa akin. At kung anong kakayanan ko. Alam nyo, sa mga luma kong mga videos, makikita ninyo na iba-iba mga lugar ko na nagbi-video ko, kahit na nahihiya ako, nagagawa ko yon. At hopefully eventually magiging isang lugar ako or dalawa na kung saan hindi nakakakuha ng maraming oras talaga sa akin. Katulad nito, bago ako mag-hardin pa at magtabas pa ng mga damo ng ibang properties, ay itong aking ginagawa muna. Kaya ito ang aking munting presentasyon, mga kwento sa inyo. Sabi ko sa inyo, doon sa aking kaibigan from Montreal, si Joby, si Janice, na kay Joby, gusto yata niya makita tong lamesa na ito, kasi ang lamesang ito, may video ko nito, ay yung table na pwede kang mag little campfire or little bonfire, we'll call it that. Hindi ko pa nasisilaban ito, Joby, kasi mga nakarang araw ay nag-uulan, tsaka nung panahon yun umuuman at lumalamig, wala talaga kaming panahon. Gusto ko ay medyo espesyal kasi una kasama ko yung pamilya, kaya ganoon kabisi kami dito. Okay. Yun lang muna ngayon, at magkikita muli tayo. Alright, kaibigan, sana'y mahaba ang inyong kasiyahang na nararanasan ngayong summer, tag-araw, at samantalahin natin to dahil minsan na to sa isang taon. At sana'y sa pagsapit at pagtapos nitong summer na to ay marami kayong mga gunita, memories na naipon sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Kaibigan, padayon.